sa bayan natin, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Pagka-honest ka sa inyong relasyon, sa mga kaibigan mo, sa sarili mo, sa pamilya mo, it will help you to build long-lasting relationships. Pagka marami kang kaibigang nawawala, pagka hindi ka makabuild ng friendship with others, pagka matamlay ang pakikitungo ng iba sa iyo, it could be that they do not trust you. Trust is a fuel to good relationship. Di ba, most of us, ating lahat tayo, gusto nating ang mga makakasama natin sa buhay ay mga taong tapat, mga taong may integridad. Gusto ba natin ang mga kaibigan natin ay mga sinungaling? No, of course, right? Gusto ba natin mga anak natin sinungaling? No, of course. Pero alam po ba ninyo na sa mundo natin, the world that we live, which is very broken, na talagang minsan parang hindi maiwasan magsinungaling. Kaya sabi ng isang singer, ang iba sa inyo mga bata pa, baka hindi nyo pakilala, pero he's the guy who said, honesty is but a lonely word. Everyone is so untrue. You see, kahit sa mundo po, sa mundo, ang mga tao ay umiiyak sapagkat every time someone lies to you, every time someone deceives you, it hurts you. But let me also tell you, every time you lie to others, you hurt them too. And worse, you hurt yourself. And that's why the word of God today is, we don't need to be liars anymore. There is a way that only God could do kung nasaan tayo po ay gagawing truth tellers ng ating Panginoon. Gusto ba natin maging truth tellers? Amen! Oh, gusto ba natin talaga? Amen! Oh, hallelujah. Yes. So, ito po ang share ko sa inyo, empowering truth tellers. Paano ba gumawa ang Diyos ng mga taong hindi natatakot magsabi ng totoo? Mga taong may wisdom kung paano sumagot, paano mabuhay, at kung paano makisalamuha sa iba. Again, I'd like to share a scripture, just one scripture po sa atin, Ephesians chapter 4:25. Ito po ang sabi rito, therefore, each of you, can you help me here? Each of you should must put off the falsehood and speak truthfully to your neighbor. Okay. Bakit daw? Bakit? For we are all members of one body. Okay, now verse 26. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down when you are still angry. And do not give the devil a foothold. Wow, tindi siya, no? And then, let's turn to Ephesians chapter 5, yung sa dulo po. Follow God's example. Sige po. Follow God's example. Therefore, as dear beloved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Yung po sa verse 25, makikita natin the way God empowers truth tellers. Yung verse na yun, verse 25. Ito yung pamamaraan ng Panginoon. Kung nasan ang isang tao na nahirapang mabuhay ng tapat, nahirapang magsalita ng tapat, nahirapang ipakita kung sino siya talaga, ay magkakaroon ng daan sa totoong paglaya. Verse